Sa pagtindi pa ng tensyon sa Middle East, tumitindi rin ang pasanghirap ng mga motorista sa bansa sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya kahit anong pagbabudget pa ang gawin ng ilang jeepney drivers, suko na raw sila. Mahirapan ma'am kasi mahal ang diesel. Saka hindi pa tumaas ng pamasahe. Para sa pamilya. Kaya ewan kung paano. Tsagain na lang siguro. Ito lang naman ang hanap buhay namin. Dahil dito may ilang mga tsoper ang pinipiling huwag munang pumasada kaysa malugi. Actually, yung iba uwi na sa kanilang probinsya. Mag-libor na lang sila sa construction kaysa nagda-drive sila na wala talagang maiuwi. Maliban sa sagad na ang pasensya ng mga tsoper, halos nasasagad na rin daw ang supply ng langis sa bansa. Sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee ng Senado kahapon March 26. So right now the issue is pretty much on the pricing. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. On strategic petroleum reserve, we'd like to recommend that government put up strategic stockpile, which is a best practice in other countries, to provide buffer stock and stabilize prices during period of supply disruption. If you look at, even if you look at MOPS pricing at the end of February, it was 71. It has reached as high as 160 last week, and I think 140-ish yesterday. So that's also a 120% increase. I think it was mentioned on market premium, which is also published. It was hovering around $0 to $2 per barrel at the end of February, and now we are seeing numbers 30, 41. Insurance costs have gone up. Freight costs have also gone up. Dahil dito iminungkahi ng mga oil company ang pagbuo ng Strategic Petroleum Reserve o buffer stock ng langis sa bansa. Maaari kasi itong gamitin kung sakaling magtagal pa ang supply disruption sa pandaigdigang merkado. Currently, with the embargo on Russia, we are constrained to procure ESPO crude, which is viable feed for our refinery in Bataan. The Philippines may also explore G2G arrangements with our other fuel exporting countries in the region to give preferential treatment to our oil industry players. Maliban sa langis, ilang kooperatiba na rin ang naghayag ng taas singil sa kuryente dahil sa pagmamahal na rin ng panggatong o coal na ginagamit ng mga power plants. Dahil dito nanawagan ang ilang senador na busisiin din ang singil sa kuryente. Pero sa kalagitnaan ng pagdinig, nagkainitan si Senador Rodante Marcoleta at Director Abad ng Department of Energy kaugnay sa presyo ng kuryente at mga singil sa transmission. Iginiit ni Marcoleta na dapat din tutukan ng papel ng NGCP, transmission charges at ang kabuoang sistema ng power industry na posibleng nakakaapekto sa mataas na singil sa kuryente. Ganito sinasabi ko, meron pa silang inventaryo. You take note, 46 days pa. Last hearing ito eh. Ibig sabihin, andun pa yung binili nila sa dating presyo. Ngayon, after 2 weeks, bigla nilang sumirit. Sabi nga nila, 110. Na ngayon, nag-a-average na ng 126. Paano nyo minonitor? Paano nyo binalidate na totoo yun? Samantalang ang ginagamit pa nila ay inventaryo pa nila na binili doon sa dating presyo. Pero ayon sa senador, hindi raw direktang nasasagot ang kanyang mga tanong at may mga punto pang na-cut off ang kanyang oras sa pagtatanong, dahilan para siya ay mag-walk out. Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Sa pagtatapos ng pagdinig, inatasan ng Senate Committee ang mga ahensya na magsumite ng kanilang position paper at resolution analysis para makabuo ng mga posibleng hakbang ng pamahalaan sa krisis sa enerhiya. Vanessa Bugtong, Nation on the Move.